Veteranong Senate President, may isang matinding babala para sa Pangulong Marcos Jr. patungkol sa impeachment ni VP Sara. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mateo 10 verse 26. Kahit huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat walang natatakpan na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Isang matinding babala mula sa kasaysayan ang ipinarating ng veteranong dating Senate President na si Franklin Drilon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ng umiinit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Drilon na naglingkod bilang Senator Judge sa dalawang makasaysayang impeachment trial sa bansa kay dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 at late Chief Justice Renato Corona noong 2012, dapat nang pumasok sa eksena ang Pangulo upang pahintulutan ang pagbubukas ng tax records ng Vice Presidente bago pa mawala ng tiwala ang taong bayan at magkaroon daw ng panibagong EDSA People Power. Ang bank records, nasa bank secrecy po yan. Malinaw na ang bank secrecy law at sinasabi po sa ating batas na impeachment is an exception. So malinaw po sa ating batas pag ikaw ay nasasakdal sa isang kaso ng impeachment na kung saan tayo ngayon ay nasasakdal si VP Sara, exception po ang bank secrecy. Ibig sabihin kung ito po ay exception, pwede pong buksan, pwede pong dalhin at pwede pong busisiin ang bank records, no? Ito ang 5 mahalagang puntos sa babala at payo ng dating Senate President. Una, ang babala ng kasaysayan. Huwag maulit ang second envelope sa EDSA 2. Sariwa pa sa alaala ng bansa ang naganap noong Enero 2001 sa impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada nang bumoto ng 11 na senador na huwag buksan ang tinaguriang second envelope na naglalaman ng mga dokumento sa bangko. Nagkaroon ng matinding galit ang publiko. Ang usapan po dyan kung meron pong valid subpoena from a legitimate legal jurisdiction or court. Ito pong sabi nga natin, sui generis po itong impeachment court. Nag-iisa po ito. Ito po ay valid court, no? Of valid court of valid jurisdiction. At pagdating naman po sa ITR, malinaw naman po na meron din pong exception yan pag yan po pinayagan po ng ating presidente. Pagka humingi po ang commissioner ng BIR ng permiso sa presidente kasi siyempre isusubpina ng Senado ang commissioner ng BIR na dalhin at ipakita ang mga dokumentong ITR ni Vice President Sara, hihingi po siya ng permiso sa presidente at ito po pagbibigyan ng presidente. Nangyari ito nung panahon ni Corona, humingi ng permiso ang then Commissioner Kim Henares at siya po pinayagan dalhin ang mga ITR records ni then CJ Corona at ito ilinabas sa mismong impeachment court din nung panahon ng impeachment itanong ko lang. Corona. Ang tao naman ang naghahanap ng katotohanan. Huwag nating kalimutan na noong impeachment of President Erap, nagkagulo nung ayaw buksan yung second envelope. Sana hindi ganun dito. Ayon kay Drilon, ang pagharang sa mga crucial na ebidensya ay nagdudulot ng hinala sa publiko na may tinatakpan ang korte na siyang naging mitsa ng malawakang protesta at pagpapatalsik kay Erap sa EDSA 2. Attorney, alam mo, gusto ko lang at least medyo matagal na rin tayo dito sa larangan ng politika. Nasaksihan natin kasi yung 2001, panahon ni President Erap, yung 2012, yung panahon ni Chief Justice Corona. So dalawang impeachment na di ba, na trial na tayo ay saksi dahil matagal na rin nga tayo dito. Nung una, yung 2001, magbalik tanaw tayo at least, di ba? Yung una, di ba, yung 2001, ganyan din yan di ba? Meron din itong isinalang din, di ba, ng mga bank records. Supposedly, hindi nabuksan yung second envelope. Yun yung tungkol sa Jose Velarde account. Sabi nila na baka raw pag-aari ni dating Pangulo Estrada. Ano nangyari? Nag-EDSA 2. Matuto tayo sa ating history. Sana naman hindi mangyari yung second envelope na kung hindi mabuksan hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero siguro may diferensya kasi ito nung panahon na yon, siyempre si presidente ang ini-impeach, ngayon naman si vice presidente ang ini-impeach. So maalala natin nung panahon ni Corona, ang pinag-uusapang unexplained wealth or mga isyung pera na pinag-uusapan noon nasa mga 40-50 million or maybe basta alam ko less than 70 million, 50-70 million lang ang pinag-uusapan. Noon yun, 80 million ko. At saka $2.4 million.
na dollar Oh, account. so- Di ba? Yun doon siya na nadali. Di O, ba yung sabihin conviction? na natin, mga 100 million pesos, kung yung sa 100 million pesos, nabuksan ang mga bank records, pati na, at saka pati dollar records, di ba? Pati dollar Yeah, accounts tama. nabuksan. Wala sa SALN. Wala sa SALN. Yun yung Oo. parang binasa na naman natin yung Oo kasaysayan. nga, di ba? kasi ganun din naman ito, Danny, di ba? Meron mga unexplained wealth, tapos kaya bubuksan yung SALN, kaya titingnan. Kaya kung makita mo, ang hinihingi ng prosecution mula 2007 Kasi kailangan ikumpara talaga na from the past up to the present. Kasi paano mo nakuha yung ganyang billion-billion na transaksyon sa AMLA? Meron 6.7 billion transaksyon. Kaya nga, kung maalala natin, sabi nga natin, magbalik tanaw tayo, kung nabuksan natin ang mga bank records ni CJ Corona for 100 million pesos, thereabouts, bakit hindi natin buksan? Mas malaki po ito, 6.7 billion pesos na hindi mapaliwanag kung saan napunta, saan nanggaling, at 620 million na confidential funds. So siguro tayo para sa taong bayan, kailangan busisiin talaga natin to at malaman kung ano talaga ang nangyari. Oo. Pangalawa, ang kontrobersiya ng sealed green box ng BIR. Ang babala na Drilon ay nag-ugat sa kontrobersyal na nakaselyong berdeng kahon o green box na naglalaman ng mga income tax returns o ITRs ni VP Sara Duterte at ng kanyang mathematically, legally bound husband na si Attorney Manasseh Mans Carpio. Dito, inihain ng prosecution sa Senado ang green box ng BIR upang suriin ang unexplained wealth. At ang ruling ng Senado, ipinabalik ng impeachment court ang green box sa BIR dahil wala pa umano na opisyal na kustodiya ng korte. Kaya naman, nagsumiti ng memoranda ang magkabilang panig dahil sa confidentiality clause ng tax code. Ito ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Drilon na kailangan na ng determinadong galaw mula sa Malacanang upang hindi mabitin ang paglilitis. Pero itanong ko lang, iputulin lang kita doon. Yung sinabi mo, pinayagan na buksan yung tax records ng kay Chief Justice Corona. Ibig sabihin, nakakuha ng go signal si Kim Henares sa dating Pangulong Noynoy Aquino. Tama ba? Opo. Okay. Tama po kayo dyan. Kaya ngayon, ang gagawin ng commissioner ng BIR, once kung payagan siyang bigyan ng supina, kung magboboto ang Senado na isupina ang BIR records, so siyempre ang i-address yan sa commissioner ng BIR at hihingi po ng permiso ang BIR commissioner mula sa presidente at pag siya po ay binigyan ng permiso, pwede po niyan dalhin sa Senado ang bank records at ipakita sa impeachment court ang mga records ni VP Sara. Pangatlo, ang susi ay nasa kamay daw ni PBBM Section 71 ng tax code. Bagamat naniniwala si Drilon na may likas na kapangyarihan ang impeachment court na mag-issue ng subpoena para sa mga dokumentong ito, binigyan din niya ang pinakamabilis at pinakamalinis na solusyon upang matapos ang mga palitan ng argumento ay ang mismong aksyon ni Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim kasi ng National Internal Revenue Code o NIRC o Tax Code, ang mga tax records ay pangkalahatang itinuturing na confidential. Ngunit ekspresong nakasaad sa batas na ang Pangulo ng Pilipinas ay may legal na kapangyarihan na mag-authorize sa paglalabas ng mga tax records para sa mga opisyal na investigasyon. Sinabi pa ng dating Senate President, kaya siguro buksan na lang ni Presidente para maalis na yung mga legal objection. I-certify niya na ang authority na pwedeng buksan para matapos na. Attorney, if ever na let's say dumating nga sa punto na let's say payagan nga ng impeachment court, sabi niyo naman impeachment court exception lagi yan di ba dito sa pagbubukas or bank secrecy law at saka itong mga sa AMLA. Kung sakaling payagan itong tax records, you don't see any reason why the president will refuse to give the order to the BIR na si Charlito Mendoza, tama ba? Hindi naman po natin nakikita at ilang beses na rin nagpahayag ang ating Pangulo na siya po for transparency, for accountability. Kaya wala naman ho ako nakikitang hadlang para hindi niya payagan to at hindi rin naman pwedeng magsabi yung si kampo ni Vice Presidente na gagawin politika to o may persecution dahil ang gagawin naman ni Presidente alinsunod naman sa batas. Wala naman siyang gagawing halong politika, wala na naman siyang gagawing masama. Bagamat kung siya ay papayag na bigyan ng permiso si Commissioner Mendoza ng BIR para buksan ang dokumento, ito po ay sang-ayon sa batas. Kaya kung ating hihimain sa isyu ng paglilitis, naglalaman noong 2001 ang second envelope ng mga dokumento sa bangko kaugnay ng di umano'y Jose Velarde account. At naharang ito ng 11 na senador na wala ng tiwala ang mamamayan sa korte at nauwi sa malawakang walkout sa EDSA 2. Wala nang nagawa doon dahil nahuli na ang lahat. At sa panahon natin ngayon, ang sealed green box ay ito ay naglalaman ng ITRs ni VP Sara
at ng kanyang asawa. At hinarang ito dahil sa confidentiality rules sa ilalim daw ng tax codes. At magiging epekto nito, magdudulot ito ng haka-haka na may tinatakpan sa totoong yaman ng Vice-Presidente. Kaya naman, ang iminumungkahing solusyon ng dating Senate Presidente, paintulutan daw ni PBBM ang pagbubukas gamit ang kanyang probisyon sa tax code. Have mercy, O God. Sa bawat pampolitikong paglilitis, ang pinakamalaking kalaban ng katarungan ay hindi ang mahihinang argumento, kundi ang pagtatakip sa katotohanan. Gaya ng sinabi ni Drilon, ang tao naman ang naghahanap ng katotohanan kapag ang mga namumuno ay gumagamit ng mga teknikalidad upang ibaon ang mga resibo. Ang tiwala ng mamamayan ay unti-unting nadudurog. Sinasabi sa mga Kawikaan 26 verse 26, bagaman ang kanyang puot ay natatakpan ng pandaraya, ang kanyang kasamaan ay mahayag sa harap ng kapisanan. Ngunit sa kabila ng mga selyadong kahon at lihim na dokumento sa lupa, ipinapaalala sa atin ang salita ng ating Panginoon Diyos na walang sino mang makapagtatago ng kanyang totoong buhay sa harap ng ating Panginoon Diyos. Sa huling paghuhukom, hindi natin magagamit ang confidentiality clause o mga teknikal na pagharang. Ang lahat ng ating mga salita, gawa at lihim na pag-iisip ay magiging hayag sa harap ng banal na may kapal. Sinasabi sa Roma 3 verse 23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanang iyon ay walang hanggang kapahamakan. Roma 6 verse 23. Ngunit ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo upang hindi tayo mahatulan sa ating mga kasalanan. Inako ng ating Panginoon Jesus ang parusa sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli upang ibigay sa iyo ang isang malinis na record. Kung naghahanap ka ng kapayapaan at katotohanan na hindi matitinag ng anumang pampolitikal na krisis, isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon Jesucristo ngayon, kaibigan, dahil siya maglilinis sa atin. Ang kanyang pagkatao ang siyang babalot sa ating maruming pagkatao. Tanggapin mo siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng panalangin ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na hukom, lumalapit po kami sa iyo ngayong araw na may pagpapakumbaba. Kinikilala po namin na kami po'y makasalanan at marami po kami mga maling nagawa sa iyong harapan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. O aming Panginoon Diyos, naniniwala po kami sa iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesucristo na namatay sa krus para sa aming mga kasalanan at nabuhay muli. Ngayong sandaling ito, binubuksan po namin ang aming mga puso, tinatanggap ang aming Panginoon Jesucristo bilang aming personal na Panginoon at tagapagligtas. Linisin niyo po ang aming buhay at isulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ipinapanalangin din po namin ang aming Pangulo, ang Vice-Presidente at ang buong impeachment court sa Senado. Bigyan niyo po ang aming mga pinuno ng katapangan na ihayag ang katotohanan at alisin ang anumang pagtatakip. Ilayo niyo po ang aming bansa sa kaguluhan at pagkakahati-hati at hayaang ang iyong katwiran at katarungan ang mangibabaw sa aming bansa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus na siya rin pong aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy.